Dahil sa kanyang boy next door charm, husay sa pagpe-perform, Bilis! Bilis! Bilisan niyo! itinanghal siyang grand winner sa That's My Bay taong 2015. Siya ang bay ng mga bay, si Kenneth Earl Medrano. Nakabase na muli sa Cebu si Kenneth kasama si May at ang kanilang anak na si Troyan na 10 years old na ngayon. Car dealer na siya, nagbebenta ng mga kotse at tuloy pa rin sa pag-inda online. Hi guys! Pero kamakailan lang, meron pala siyang kinaharap na matinding laban na ibinahagi niya sa social media. To be honest po, hindi po ako okay ngayon eh. Kahit na mukhang masaya yung lahat ng post ko, sobrang bigat ng pinagdadaanan ko. Si Kenneth kasi na-diagnose ng isang uri ng cancer na bihirang tumama sa mga kalalakihan. I was recently diagnosed with testicular cancer. Parang gumuho po yung mundo ko. Parang speechless ako na bakit ako? Ano nga ba ang testicular cancer? At sa mga lalaki riyan, alam nyo ba kung paano ito nalalaman? At higit sa lahat, paano ito maaagapan? Nagsimula raw ang lahat nitong Disyembre nang may nakapa si Kenneth na bukol sa maselang bahagi ng kanyang katawan, sa kanyang bayag. Parang may nakaumbok. Habang tumatagal, nag-iba talaga. Especially yung size sa right na testicle ko. Alam ko sa sarili ko na may iba. Hula ko lang na cancer talaga siya. Yung partner ko, nakahalataan na rin siya na pinilit at pinilit at pinilit niya talaga ako magpa-check up. Sabi niya, uy, matigas to ah. Parang doubtful din si Doc na hindi lang siya infection. Agad-agad mag-lab test tayo. Yung blood markers for cancer. Parang may siya, tumor. Tapos 5.5 na yung laki. Si Kenneth, meron ngang testicular cancer. Sabi niya, sobrang laki na kasi yung mass. Parang gumuho po yung mundo ko. Bakit ako, parang may baby pa ako, gusto ko pa makita yung mga apo ko. Ang testicular cancer, isang klase ng cancer na nagsisimula sa testicles o bayag ng lalaki. Isa din sa possible cause o risk factor sa testicular cancer ay yung strong family history, kung saan kung merong kamag-anak na nagkaroon ng testicular cancer. Sa kaso ni Kenneth, posibleng nasa lahi raw nila ito. Kailan lang nasabi ng pinsan ko na yung tito ko na nagka-diagnose daw siya before. Ang naging treatment plan ng doktor ni Kenneth, sumailalim siya agad sa tinatawag na orchiectomy, operasyon para tanggalin ang kanyang testicle na may tumor. In-advisean kami ni Doc na yung chances na magkaanak kami is very low na lang. Mabuti na yung ganun yung iniisip ko kaysa iniisipin ko pa yung pagkalalaki ko, yung thank God na nagka-baby po kami ng wife ko. Pinaparedy ako ng doctor na nasa mga 250K. Pati savings ko ngayon, wala, limas eh. At nitong February 16, inoperahan na siya. Yung right na testicle ko is tanggal na talaga. Pero hindi ko po kinahiya yun. 100% okay. At thank you rin po sa mga prayers nyo na ibinigay para po sa akin. Makalipas ang 2 linggo, balik trabaho na si Kenneth. Sakit ng tahi. Rin tayo, so ayun, kaya din naman po ulit. Ayon sa mga eksperto, mataas naman ang tsansa na gumaling ang pasyenteng may testicular cancer, lalo na kapag nalaman o na-detect ito ng maaga at nagamot agad. Pero lubos na delikado ito kapag hindi agad na agapan. Gaya ng sinapit ng 23 anyos na si JV mula Muntinlupa City. Sanggol pa lang daw si JV, napansin na ng kanyang mga magulang na may kakaiba sa kanyang ari. Isa lang po talaga yung nakapako. May lahi po rin po sila na pamangkin niya po na may isa lang din daw din po yung egg. Hi guys! Hanggang Agosto nitong nakaraang taon, may naramdaman na si JV na kakaiba. Tinignan ng doktor yung maga niya, yung nandito sa malapit sa ari niya. Sabi ng doktor, cancer na yan. Sinabi na nga po na testicular cancer stage 3C na po siya. Ang cancer niya, bunsod daw ng tinatawag na cryptorchidism or undescended testicle. Hindi bumababa sa scrotal sac o scrotum
yung isa o parehong bayag pagkapanganak. Maraming tinuturo na risk factor o dahilan. Isa dito ay yung pagkakaroon ng problema sa hormone na tinatawag na testosterone. Si JV sumailalim sa chemotherapy pero ilang araw lang makalipas ang kanyang huling chemo session, muli siyang isinugod sa ospital dahil sa komplikasyon. Halos 1 week na po kami dun sa progressive care unit na po na yon. Hirap na po siya. Yung groggy po, hindi makausap, habol po yung hinga. Si JV tuluyan ng binawian ng buhay. Pag ang isang testicular cancer case ay kumalat na sa maraming bahagi ng katawan, dito nagkakaroon ng mga complications. Isa lang nga lang na lalaki na wala pa. Parang masakit sa akin. Wala na akong kabanding. Ginawa ko lang. Patawarin mo si mama kung hindi kita naalagaan ng baby pa. Hindi kita natutukan. Naging busy si mama sa pagtatrabaho. Alam nyo ba kung paano ito nalalaman? Pala po namin na UTI lang kasi hirap na po akong umihi. At higit sa lahat, paano ito maaagapan? Susunod na! Bagamat bibihira ang testicular cancer, ang karaniwang tinatamaan nito, mga lalaking nasa edad 15 hanggang 35. Ang taga-Pagadian City sa Zamboanga del Sur at 19 anyos na si Jade, 17 anyos lang daw nung unang lumitaw ang sintomas ng kanyang testicular cancer. Akala raw ni Jade nung una dahil lang ito sa kalalaro niya ng basketball. Pala po namin na UTI lang kasi sumasakit din yung tiyan ko. Tapos hirap na po akong umihi. Pero nang ipinakonsulta nila ito, nalaman na ang akala nila UTI lang, testicular cancer na pala. Ingon ang doktor nga kanang tirahan kay o basing kuan ba kini mo buto kay nagdako naman gyud siya. Nanay gyud kinombo nako. Inilapit si Jade sa isang foundation sa Cebu na tumutulong sa mga cancer patient na menor de edad. Hanggang nalaman nila na ang cancer ni Jade kumalat na sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Stage 4 na daw. Ingon siya nga ayaw pud daw maulian yung anak. Kay wala ta kasiguro. Mura kog na di takloban sa kalibutan kay kaning kuan lagi kanang di ta katuo mga inato nga panghitabo na kalit kaayo. Si Jade inoperahan. Kinuha po yung isa kong bayag. Bawal pa daw akong pumasok sa school, baka daw ma-stress. Para mapabagal ang pagkalat ng cancer cells sa kanyang katawan, sumailalim siya sa 6-cycle treatment ng chemotherapy. We recommend these patients na magkaroon ng self-examination na tinatawag kapag sila ay merong mga nakakapa na bukol o very unusual sa kanilang scrotum or scrotal sac. Dapat lamang na sila ay magpatingin sa kanilang urologist. Gusto kay ko nga ug mabalin pa sa kuha, ako na lang kay taas-taas naman ko kuan diri sa kalibutan kasi kay bata pa man napay daghang mahitabo niya. Natapos ni Jade ang pang-anim at huling cycle ng kanyang chemotherapy. Sa mga cancer patient po na kagaya ko, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Naniniwala po ako na balang araw, gagaling din po ako. Ang testicular cancer, bibihira man pero napakadelikado, lalo na kapag hindi agad na agapan. Kaya sa mga kalalakihan, kung may nararamdamang kakaiba sa maselang bahagi ng katawan, huwag mag-atubiling magpatingin agad sa doktor dahil sa laban sa cancer, ang pinakamahalagang sandata, oras. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.